Isa na naman pong maganda at maulan na umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, kahit po maulan, ipapasyal ko po kayo dito sa aking mga halaman. Ako po tuwang-tuwa kapag umuulan. Kasi po, yung mga halaman ko tuwang-tuwa din po yan. Ayan po, ang ating mga halaman. Lagi ko pong pinapakita sa inyo. Yan po yung mga bougainvillea ba? Ang tawag dyan. Yan, kasalukuyan pong namumulaklak. Yan po, meron po siyang lavender. Meron po siyang pink. At meron pong white. Yan. Yung atin pong mga serpentina. Ayan. Pwede na pong itanim yan ang kanyang mga buto. At maulan po mga kaibigan. Ayan ang aking mga kapitbahay. At andito po yung paborito kong bulaklak. Yan ang bulaklak ni Ma'am Din. Yan po. Meron na rin po akong tanim. Malapit na rin po siyang mamulaklak. Ang ganda-ganda po yan, oh. Ang mga bulaklak, alam niyo po, pag ako po ay medyo sad, ay tinitignan ko lang po yung mga bulaklak. Ayan naman po yung blue ternate na aking itinanim dito po sa plant box ni Ma'am Din. Kasi dito po yung area na naiinitan. Dito po ang sikat ng araw sa umaga. Kaya dito po niya pinatanim. At dyan po ako kumukuha ng aking mga nilalaga na blue ternate sa umaga. Umuulan po ngayon. Medyo malungkot po ang ating panahon. Pero talagang ganyan po ang buhay mga kaibigan. Merong panahon na tag-init. May panahon naman ng tag-ulan. Parang buhay po natin. Kung minsan malungkot. May mga panahon din na masaya. Ayan. Itutur ko po kayo muli dito sa aming vlog kahit umuulan. Yan po yung aking mga tanim ng malunggay. Dito naman po sa plant box ng aking anak. Yan, dyan po siya nakatira. Yan po ang mga nilabhan dahil maulan. Yan naman po ang aking mga neighbors. Nagkukunto-kuntuhan. Pasensya na po ha. At medyo maingay po yung mga aso ng neighbor. Ayan po yung ating badyang. Yan po yung nanay ng ating badyang. Ayan po. Marami na naman pong bunga ang kamyas. Ito po ay abandonadong bahay pa. Wala pa pong nakatira. Ayan, masukal po. Baka may mga pako. Hindi na po natin titignan. Yan po mga atis na aking itinanim dito rin sa side ng bahay ng aking hipag. Dito ko po yan inilagay noon dahil kala ko ay hindi siya tataas masyado dahil din po sa aking plant box ay loaded na. Yan po. Yan naman po ang bahay ng aking hipag. Yan po ang mga kaganapan dito sa aming kalye habang umuulan. Ito naman po ang bahay ng aming kumare at kumpare, mga kabagis. Yan po mga kaibigan. Yan po. Dalawang bahay lang po ang hindi pa napapagawa dito dahil yung mga may-ari ay wala pa. Baka busy pa sila sa iba nilang property. At tignan nyo po yung mga saging, oh, mga kaibigan. Minsan po ay dito kami nangihingi ng dahon ng saging. Kasi itong space na ito, puro pa po yan saging. Kaya lang pinalinis na po yan. Kasi papagawa na daw. So, yan. Ganito lang po ang aming
buhay dito. Magki-Christmas na. Ito naman po yung end ng aming block. Masarap pong maglakalakad pag ganito pong maulan-ulan. Para pong nasa probinsya lang namin ako. At tingnan nyo mga kaibigan, no? Ang daming bunga ng bayabas. I-focus po natin. Yan po ang bunga ng bayabas. At yan po ay pinamimigay lang. Kahit sino ay pwedeng kumuha kasi tumubo lang po yan dyan sa tabi ng bahay na ito na corner lot. Dati po ang may-ari nito ng bahay na ito sa corner lot na to ay aking kumare. Yan po ay naibinta na nila sa isa ring kaibigan dahil po lumipat po sila sa isang pangyayamanin na subdivision. Yan po mga halaman ng aking mga kapitbahay. O di po ba? Ang ganda po ng mga halaman. Ayan o. Ayan. Ganda. Tapos si ate o, yung kanyang rambutan. Yan. Isang piling pa. Yung kanyang rambutan. Nakakatawa naman. Yan po. Mahilig yan si ate sa mga halaman. Yan naman po ang mga punong kahoy dito sa aming lugar. San ka? Hello. Ang ating kaibigan. Pinatahis ko doon. Okay. Sige. Merry Christmas! Yan po ang ating mga kaibigan, mga neighbors nating mababait. Oh, balik na po tayo sa aming block. Alam niyo mga kaibigan, kung minsan parang nagsasawa din ako sa lugar na to, para bang gusto kong lumipat ng ibang lugar. Kaya lang, naisip ko lately, itong lugar na to, para na kaming magkakamag-anak ng aming mga kapitbahay. Kapag meron kang emergency, lahat sila ay tutulong sa'yo. Talagang sasaklulo sa bawat isa. Kaya mas mabuti nang wag nang umalis. Kung saan po tayo dinala ng ating Panginoon, eh dito na lang po tayo. Kasi okay na po dito. Payapa naman ang buhay dito. Tahimik din. Walang mga manginginom, walang mga lasinggero, tahimik lang ang buhay. Yan po, dito na po tayo sa aming kubo. Yan po ang aming kubo. May pagbabago po yan sa susunod na araw kasi may gagawin po kami dyan sa garahe. Itong aking Christmas tree na to mga kaibigan, no? Ano na po ito eh, 2014 pa yan, at ngayon po ay hanggang ganyan lang ang kanyang latangkad kasi nakalagay lang po yan sa timba. Yan, tinambakan ko lang ng lupa po yan, at ito na yung ating tanim na forever, gaya po ng bulaklak ni ma'am na forever. Yan, maganda po ito, kaya ko po pinangalanan na forever ito kasi wala po talagang hinto ang pamumulaklak nito. Yan mga kaibigan, nais ko na rin pong iparating sa inyo ang advance na maligayang Pasko po sa inyong lahat. At isang masagana at masayang bagong taon, isang matagumpay na bagong taon ng 2024. Salamat po sa Diyos dahil hanggang ngayon ay andito pa po tayo. Kapiling pa po natin ang ating mga pamilya. At yan pong blessing na yan at ang isang bagay na yan ang pinaka mahalaga, masaya na sa bawat araw ay ating nakakamtan na regalo ng ating Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, ang dami pong pumapanaw sa panahong ito. Noong mga nakaraang buwan lang ay pumanaw na rin po yung
biyanan ng aking isang anak na babae, at nung nakaraang araw nga lang din ay pumanaw na rin uli yung isa na namang biyanan ng aking isa na namang anak na babae. So ganun lang po ang buhay. At ng mga nakaraang mga buwan din ay meron din po kaming isang kapatid na pumanaw na rin. So ang buhay po talaga ay hindi po natin tangan, hindi po natin hawak ang kalooban ng Diyos. Tanging ang kalooban lamang po ng Diyos ang masusunod, at hindi po ang kalooban natin bilang tao. Dahil ang Diyos lang po ang may tangan ng buhay. Ngunit lagi ko nga pong sinasabi sa aking mga vlog na ang mamatay o mabuhay para kay Kristo ay isang kapakinabangan ang kamatayan. Ano po? Dahil tayo po ng mga anak ng Diyos ay hindi naman po talaga tayo taga rito sa mundo. Dahil meron po tayong tunay na tahanan doon sa kalangitan. Kaya lang, habang tayo po ay naririto pa sa mundo, ay patuloy po tayong maging mabuting tao. Makita sa buhay natin ang salita ng Diyos na ito po ay ating ipinamumuhay. Ayan si ate. Titinda po siya ng gulay. Kamusta naman Ate Gretchen? Merry Christmas po. Merry Christmas din po. Ayan. Sa inyo. Sa susunod na lang po ako bibili ng Sige po. gulay ate ha. Yan po ang mga buhay-buhay lang po dito. Kumbaga ay simpleng buhay lang. Ate! Yan, may bibili daw po. Yan, bibili po si ate. Hindi kaya yata ate narinig. O, ayan na, huminto. Yan, ang buhay ay hindi po yan wither lang, kundi ang buhay ay tangan po ng ating Panginoon. Pasensya na po dahil nai-interrupt po tayo, pero salamat sa Diyos. Alam niyo po ang buhay ng mga kapitbahay ko na yan po ay mga talagang nasa almost 80s na yan, pero salamat sa Panginoon dahil mga buhay pa rin sila. At yan na po ang nadatna namin dito mula po ng 1995 nang kami po ay tumira sa lugar na to. Yan. Uulitin ko po muli mga kaibigan, tayo po ay magpatuloy lamang sa kabutihan, dahil ang kabutihan po ay bunga na yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya po tayo nakakagawa ng kabutihan na hindi po pansamantala lang o hindi po pakitang tao lang, kundi ginagawa po natin yan dahil mahal po natin ang Panginoon at nais nating ipakita sa Diyos yung bunga ng ating pananampalataya sa Kanya, at higit sa lahat yung bunga ng Kanyang pagkapako sa krus, yung bunga ng pag-alay ng Kanyang buhay. Kaya nga po tayo mayroong Christmas na siniselebrate, dahil yun po ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon para po sa ating kaligtasan. Ngayon pong tayo na ay naligtas, inalis na po tayo ng Panginoon sa kasalanan. Tayo po ay patay na doon sa ating lumang pagkatao. Nawa po ay patuloy na makita ng Panginoon yung resulta ng Kanyang pag-alay, ng Kanyang buhay at ng pagtubos sa atin mula sa kasalanan, at tayo po'y Kanyang dinala sa tama na landas, sa maayos na buhay, sa ligtas na sitwasyon ng buhay. Nawa po ay makita ng Diyos yung